Pagka bumalik ka na kay Lord, i-restore ng Lord, unti-unti, i-restore. Teka na. Pero hindi yun na maganda. Alam mo kung anong ginawa niya sa 4 million? Kinikwento niya sa akin eh. Nakatunga nga lang ako kung gano'n. No? Nag-i-enjoy ako doon sa 1,500 na hamburger eh. Tsaka yung maliit na 12 inches na pizza pie na scratch, 1,400. Tindi nito. Pagkakita namin ni Bishop, sabi ni Bishop, ang ganda ng t-shirt mo. Mura lang yan, Bishop, Pastor. Sabi niya gano'n. Kasi doon sa binibilang ko, may 30% discount ako eh. Magkano bilhin mo dyan? 30,000. Now, sa atin, sipin nyo, grabe naman. Kaya lang yun ang level nila eh. Nakuha nyo? Nakita na kayo mayayaman, 4-4 ang kotse? Meron tayo, tricycle, na matagal nang hindi umaandar. Ayaw mong itapon kasi memorable sa yan. Yan ang kauna-una mong sasakyan. Na di motor. Meron pa rin yung bitikleta mo. Binibitik na. Kasi, Pastor, sabi niya, nakikinig lang ako sa kanila. Kasi, Pastor, sabi niya, 10,000 ito, nakakuha ko ng 30,000. At 10,000, nakakuha, 100,000, nakakuha ko ng 30,000 sa loob-loob ko. Diyos ko, ang dami mga kaluluwang maliligtas nun. Sabi ng Lord sa akin, hindi mo level pa yan. Hindi mo pa level yan. Sino sa inyo gustong ang level mo, hindi na sa 1,000 na lang, sa 100,000 na? Alam mo, pag 100,000 level ka, magkano kinikita mo? Milyon. Teka mo na, imposible ba yan? Tingnan mo, kung ikaw si Manny Pacquiao, ang yaman mo lang si Junice ang nanay niya. Iisipin mo ba, nagiging bilyonaryo ka, at posible maging presidente. Ako, pag tumakbo yan, boboto ko talaga. Kasi marami tayong sinubukan. Ekonomista, PMAer, eto, boxingero. Baka lahat ng kalaban niya, boboxingin niya. Pero mananalangin muna yung bago ka-boxing. Para sa pool. Time na ba? Time na? Time na. Anyway, wala naman tayong 9 o'clock service. Pwede ba hanggang alas 10 tayo dito? Pinanganga ko kasi matatapos ako pag natapos ako. Malapit na. Pero alam mo, no, kung ikaw ay 1 million worth ang iyong mind, tinan nyo ako, lalo na kayong mga kabataan. Ngayon, ang tingin mo, pipitsugin ka. Kausap ko si Ryan, yung isang leader natin sa Manila. Ay, si Renren, yung kapatid niya. Si Renren, gwapo. 25 years old. Mike, ilang taon na siya, no? Tapos, accountant, naglolo. Tapos, leader natin. Sabi ko, alam mo, wala kang liligawang babae na hindi ka sasagutin. Sabi ko, gwapo ka. Matipuno ka. Manang-mana ka sa uncle mo. Kahit mamaanggan. Tapos, accountant ka, and you are a good accountant, tapos naglolo ka kasi ang tatay niya rin is accountant lawyer. And you are very young, and you are a disciple of Jesus Christ. Lumalakad ka, sabi ko sa kanya, pamangkin ko, sabi ko, Ren, huwag kang magkakamaling, mag-akalang yung kagwapuhan mo, yung pagiging accountant mo, will give you the freedom to make wrong choices in life. If you make a wrong choice, Ren, sabi ko, katulad ka ng maraming maiisantabi ang purposes and plan ng God. Sabi ko sa, let's talk about this. Dinrawing ko yung future niya. Let's say 10 years from now, 15 years from now, nagpapatuloy kang accountant, nag-law ka, naging lawyer ka, hindi ka basta-basta nag-girlfriend, kundi pumili ka ng disciple na magiging magaling. Ngayon, meron kang dinidisciple. Ang dinidisciple niya, mga accountant, mga nasa middle management. Sabi ko, Ren, tinan mo to, 15 years, 10 years from now, sino ang mga disciple mo? Definitely, hindi na yung mga middle managers, hindi na yung accountant. Maybe 15 years from now, alam mo kung sino mga 12 mo? Siguro mayor, owner of big companies, solicitor generals, sabi ko, mga managers. Ili-level up ka ng God eh.